Sinong mag-aakala na ang simpleng makalangit na pagtitipon sa gitna ng isang bakanteng lote ay aabot ng 40 taon? Ganyan maaaring ilarawan ang kwento ng Good News Christian Community Church. At sa loob ng maraming taon, ating nakita kung gaano kadakila at kabuti ang Panginoon sa bawat hamon at tagumpay. Ngunit, paano nga ba ito nagsimula? Ang iglesyang Good News Christian Community Church ay bunga ng Manila Crusade 1985 na ang layunin ay maipalaganap ang salita ng Diyos. Dinala ang mga ibanghilista ng Diyos sa isang bakanteng lote. Tambakan man ito ng basura, ngunit masasabing estratehikong lugar para sa mga nagdaraan, sasakyan man o pedestrian. 13 ng Enero, 1985. Matapos ang ilang linggong pagbabahay-bahay, nagsimula ang isang krusada sa ganap na 7 ng gabi. Ito ang magsisilbing umpisa ng gawain sa dako ng Project 8 na makikilala kalaunan bilang Good News Assembly. Si Pastor Eliodoro Gaad ang naitalagang unang pastor ng iglesia. Sa kanyang pamamahala ay nagpatuloy ang ilang mahalagang gawain tulad ng Bible studies at prayer meetings. Setyembre 1985. Ang laking gulat at pasasalamat ng kongregasyon sa Panginoon na malaman ang loteng tambakan ng basura ay binili ng PCAFI sa pamamagitan ng kilalang ebanghilistang si Jimmy Swaggart na nagkaloob ng gawain sa Good News. Si Reverend Wes Weekly ang siyang ginamit ng Diyos upang maitayo ang gusaling pananambahan ng Good News. 13 ng Hulyo, 1986. Nagkaroon ng ganap na anyo ang gusaling Good News. Kasabay na paghahandog at pasasalamat sa Diyos, ay itinalaga ang unang mga lupon ng diakono na kinabibilangan ng 5 kasapi, kalihim at ingat-yaman. Lumago ang gawain ng Good News at nagkaroon ito ng mga daughter churches sa dako ng Bagong Silang sa lungsod ng Caloocan, BF Marcos Highway sa Silangang Metro Manila, Talanay at Palmera Homes sa lungsod Quezon, Marulas sa Nooy, bayan ng Valenzuela, mga bayan ng Malolos at Mikawayan sa lalawigan ng Bulacan, at bayan ng Odyongan sa Romblon. Sa loob ng 7 taon, nakapagpatayo ang Good News na mga paaralang may layuning maitaas ang kalinangan ng bawat mag-aaral mula sa aspetong pang-akademiko hanggang pang-espiritual. Ito ay ang Paul and Timothy School of Discipleship na naging Assemblies of God School of Ministry Extension at Good News Christian Learning Center na naging Good News Christian Academy of Quezon City. 13 ng Pebrero, 1974. Si Pastor Renato C. Carag ang naging unang halal na pastor ng iglesia. Naglingkod siya bilang punong pastor ng 4 na taon, mula 1974 hanggang 1978. Hulyo 1975. Puspusan ang kampanya para sa Campus Crusade. Nagkaroon ng gawain sa ilalim ng student venture sa GSIS Village High School na ngayon ay Ismael Matay Senior High School. Ito ay sa pangunguna ni na Pastor Renato Carag, Brother Rizaldi de la Cruz at Pastor Jason Gaad kasama ng iba pang mga manggagawa. Upang bigyan daan ang kanyang pagpapakadalubhasa sa larangan ng counseling sa Alliance Biblical Seminary, kinailangan ng Pastor Carag na pansamantalang iwanan ang mga gawaing panloob ng iglesia. Si Reverend Alvin C. Quinton ang pansamantalang humalili bilang punong pastor. Kalaunan, siya ay nahalal bilang punong pastor ng iglesia
mula 1978 hanggang 2015. 2009. Bilang pagtugon sa tawag ng Panginoon para sa makabuluhang paghihikayat at pag-aani ng kaluluwa, lumahok ang good news sa sistema ng G12. Mula 2009 hanggang 2023, maraming cell groups ang nabuo at marami sa mga manggagawa ng iglesia ang pumasok sa proseso ng PEPSOL mula pre-encounter, post-encounter, at School of Leaders. Mula 2015 hanggang 2018, si Pastor Argel Madrazo ang tumayong punong pastor ng Good News. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nagpatuloy ang mga gawaing may kinalaman sa pag-aani ng kaluluwa sa pamamagitan ng G12. Setyembre 2017. Sa pagtutulungan ni na Pastor Alvin Quinton at ng mag-asawang Josefino at Marites Sato, formal na binuksan ang gawain ng Good News sa The Avenue Residences. Naging daan ito upang mailapit ang puso ng Panginoon sa mga mananampalatayang nakatira roon at maging sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kalaunan, ito ang magiging panganay na daughter church ng Good News, ang Good News Star Church, sa pangunguna ni Pastora Lydia de la Cruz. Matapos ang 3 taon, nagbalik ang Pastor Alvin bilang punong pastor ng Good News noong 2018 at napagtibay pa ang kanyang muling pamumuno sa naging halala ng pastor noong 2019. Nagpatuloy at nagpasigla pang lalo ang kampanya para sa pagdadala ng kaluluwa at paglikha ng mga disipulo. 2020. Hindi nakaligtas ang Iglesia ng Good News sa naging malawakang epekto ng pandaigdigang pandemya. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang nasimulang misyon na ipalaganap ang mabuting balita ni Kristo. Sinimulan ito ng paglulunsad ng Good News Live na layong ibahagi ang salita ng Diyos saan mang sulok ng bansa at mundo sa pamamagitan ng Facebook. Nobyembre 2021. Sa kalagitnaan ng pandemya ay may mga bagong gawaing nagbukas para sa Good News. Katulad na lamang ng gawain sa dako ng Barangay San Roque, Alcantara, Romblon. Ito ang kilala natin ngayon bilang Good News Romblon, ang ikalawang daughter church na nagbukas sa ilalim at sa pangunguna na Pastora Aileen Ganyo at Pastor Frank Maravilla. Marso 2022. Mula sa Timog Luzon, umusbong ang isa pang gawain sa dako naman ng Hilagang Luzon, partikular sa bayan ng San Juan, La Union. Sa pagtutulungan ng bawat kapatiran, formal na naitatag ang kilala ngayong Good News La Union, na unang pinangunahan ni Pastora Arlene Colico at ngayoy kasalukuyang pinangungunahan ni Pastor John Paul Tebia. Setyembre 2023. Mula La Union, nagsimula naman ang isa pang bagong gawain sa dako ng Nara, Palawan, ang Good News Nara, sa pangunguna ni Pastor Rodel Sahot. Hunyo 2024, isa pang gawain ang binuksan ng Panginoon sa dako naman ng Kamarin, lungsod ng Caloocan, ang Good News Kamarin, sa pangunguna ni Pastor Mon Edyong at Sister Marina Edyong. 2024, nagbukas ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Iglesia sa formal na pagyakap nito sa proseso ng Operation Homebase, ang mandatong ibinaba ng Diyos sa Philippines General Council of the Assemblies of God. Because He loved me so, and this is why I love the Lord.
I love the Lord because I love the Lord. Tunay nga, sa bawat dahon ng kasaysayan ng Good News Christian Community Church ay damang-dama ang pagkilos ng Panginoon. Ang mga ngiti, hapdi, sakit, pagbangon at pagtatagumpay ay ipinahintulot ng Panginoon upang ang bawat isa ay lumago sa kanilang pananampalataya. Ang bawat pangyayari at kaganapan ay patuloy na magiging bahagi ng kanyang kasaysayan. Nagbabago at lumilipas. Ngunit salamat sa pag-ibig ng Diyos na kailan may dakila at tapat. Alam natin na tayo ay magtatagumpay. Sulong mananagumpay, ipatupad kalooban niyang tunay.